So ito guys, nagtimpla tayo ng ating pambansang magic powder. Ayan. Sa mga nagtatanong, available ito sa ating Lazada store. Pink mineral, atobi, brewer yeast, at saka atobi, tsaka pecotrin. So importante ito guys sa sa breeding. At saka ito rin yung supplement natin sa racing. All-in-one na to guys, lahat ng pwedeng vitamins nandito na. Oh, mayroon niyang amino, IDNE, iron, basta lahat, meron na yan, kompleto na yan. Kung may kulang man dyan, hindi ko na alam. So, sinunod ko lang to kay brother Jason Jacinto. Siya yung nagturo sa akin ito. Actually, hindi naman talaga personal niya sa tinuro to kay Idol Gio Danyo ng God's Love TV. Oh, Idol Gio, hanggang ngayon ginagamit ka pa rin yung tinuturo mo sa vlog mo, itong magic powder. Maganda pa naman ang resulta natin. Napwesto naman kahit pa paano, awan ng Diyos. So ito medyo to guys, mapatak to nasa 3 kilos. So titingnan ko kung kakasya siya doon sa ating lagayam. Halo-halo lang natin to. So ako, pag nagbibigay ako nito guys, hindi naman araw-araw, pero majority sa isang linggo, 3 hanggang 4 na beses. Kasi nagbibigay tayo minsan plain lang. Ayan o. Okay na yun guys, tara. Lagyan natin sila dito. So ito na siya guys, ganyan yan. Ang ating mixture ng magic powder. So marami naman nag-mix ng ganito. Ito pinangalanan ko lang magic powder kasi magic talaga yung resulta natin ito. Ayan. So yan na yan guys. Mamaya ulit, tutuloy ko tong ating project. Ayan o, kagulo pa tayo rito. Let's go guys, Tuesday morning. Paronday natin yung mga ibon natin. So ayan, buksan natin yung kanilang sige, labas muna mga bugoy. 7 birds. Tingnan natin kung saan kayo aabot. Last 3 laps. Paronday naman sila mga tropa. Let's go! Nagkumahos! Ayan, sige. 7 birds na lang guys ang ating panglaban. So medyo makulimlim ang panahon ngayon guys, ano? Ayan, tingnan natin kung tororonda sila nang matayo, ang matagal. 10:27 time check. Ayan, very promising yung mga natira nating ibon. So 4 na lang ang live birds dyan. Isa sa APRX, 3 sa CHPA. Wala na tayong panglaban sa CPSA. Good luck sa may mga natitira pang mga ibon. Hanggang sa muli, mamaya ulit guys. Let's go! Ito na sila guys, ang pagbabalik. Pasok na. May dagit tayo guys, grisel Ayan nasama natin guys, galing sila sa malayo. Time check 11:10. Nagpakawala tayo 10:27. So maganda-ganda rin nilipad nila guys. Ayan si ngal-ngal, si gusot-gusot. Late comers ka kasi. Late comers kasi, ayan. Pero maganda-ganda na inikot nila guys. Opo, ay pumasok So may dagit tayo guys, ayun grisel. Kasama ni white flight Ako, nagpuntahan pa doon, lilipad pa to guys. Di pa pagod 2, 4, 6, 8. 8 sila, may kasamang grisel guys. So mamaya ka pa sila pakakainin. One time feeding pa rin sila. Ayan, bukso pumasok Ayan si Capcom. Si Capcom guys, maganda pwesto sa sa CHPA, pang-5 na siya sa overallan, young bird. So sana magtuloy-tuloy sila. Ito naman si white light, cut off. Ayan binabara ko nila yung grisel guys. Tinan nyo, may dagit tayong grisel ewan kung papasok yan. So hayaan ko na sila dyan guys, gagawa muna tayo sa loob. Let's go! Baka lumipad pa nga ulit yan mga yan. So guys, magmimix naman tayo ng ating 80% barley. Barley na naman Tuesday tayo, simula ulit tayo ng Tuesday. 80% barley na naman tayo mga tropa. So kung mapapansin nyo, ayan halos wala talaga yan. Tapos majority dyan, dire mo. Tsaka may mani pa nga dalawang mani. Kasi racer mix yung gamit ko. Ayun
Tapos, titimplahan ko siya ngayon ng... So, kung nag-antibiotic tayo kahapon, ito gagamitin natin yung pangpatibay ng atay ng ibon natin, Super Leaf. So, same procedure guys. Basahin natin ng probiotics, Tolome. Ang pambansang Tolome. So, ito guys, sobra-sobra to ha. Itong patuka na to. Ano to? Kumbaga, pwede pa to hanggang bukas. Kasi ito na lang yung ibon natin eh. Kumbaga sa ano eh, hindi naman natin sila pwedeng i-overfeed. So, yung mga matitira dito, bukas na lang. So, pinaronda ko sila kanina guys. Maganda-ganda rin. Nasa 40 minutes ko sila pinalabas. Ewan ko lang kung pumasok na. May dagit pa kang grisel eh. Ang kulit eh, no? Ayan. So, ito pwede tayong magbigay nito. Tansyahan lang. Konti lang yan guys. Tapos sasamahan ko siya ng Taiwan soil, yung grits. Ito, Taiwan soil. So, yung Taiwan soil kasi guys, marami ding minerals yan. Tsaka, start na tayo magbigay ng grits pagka Tuesday. Tuesday hanggang Thursday. Oh. Halo na yan guys. So, pag tumuka sila dyan, matik. Kasama na yung grits. Wala silang choice kasi nakadikit na yan sa patuka nila. So, hanggang Webes, bibigyan ko sila ng grits. Pero itong Super Leaf, isang araw lang to guys, isang linggo. Pagkatapos lang natin mag-antibiotic. Okay na yan guys. Bigyan natin sa kanila. So ito guys, napalaban na naman tayo. Sakto, time check, alas 5 na. Patutukan na tayo ng ibon. So ito guys, pinasok ko na rito yung ating gagawing pintuan. So ito yung pintuan ng dati naming tindahan doon sa highway. So i-convert ko na lang siya ng pintuan dito. So, ito yung ginawa ko ngayon guys. Sinarangan ko na yung dalawang gilid. Dalawang gilid. Isang gilid pala. Ayan. Tapos, ito mga to, kinumpleto ko na. Hinarangan ko na lahat. Ayan. So, tingnan nyo. Hinarangan ko na rin yung ibabaw. Ito yung naiwanan kong trabaho kagabi. Sa ilababaw. Tapos, dito, makapansin nyo, hinarangan ko na rin sila. So, ang goal na lang natin dito, pwedeng pumasok yung ibon dito guys sa tubigan. Pero, lalagyan ko ng pintuan dito. Yan. Para at least yung mga ibon natin, pwede na may adjust yan dyan eh. So, pag binuksan ko to, pak, lalagay ko yung tubigan. So, yun yung atin naging pinaka-design. Kasi pagka hinarangan ko pa rito, mangyayari, hindi siya aabot. Hindi siya aabot guys. Tsaka magiging masikip. So, yung ibon hanggang dito, papasok. Pwede. Dito ko na lalagyan ng pintuan. Ayan. So, kinakatay-katay ko na lang yung mga bakal-bakal ko dito kasi ayoko muna masyadong gumastos. Napapagalitan ako ni Mrs. Puro daw gastos kada renovate. So, yung naging progress natin, ayan o. Nilagyan ko ng bakal dito para at least hindi masyadong malaki yung pintuan natin. Hahakbang tayo. Ayan. So, yung pintuan natin siguro hanggang dito yon. So, kasya lang, lampas ulo. Lampas ulo lang yun guys. Tapos hahakbang tayo, ganyan. Pak. Ganun. Haharangan ko na lang din yan ng steel matting. Ayan guys, malapit na to. Oh, abang-abang na. Full breeding tayo guys. Full breeding. Tapos pag nagawa ko naman na makapag-breed na ng isang set, eto abangan nyo, gagawin ko tong colony breeding. Katulad nung kay Idol Reggie Cruz. Magpaparis tayo dyan. Gagawan ko ng mga tawag dyan, yung breeding colony. Ayan. Tapos yung magiging stock bird natin, dito na lang sila. Magiging stock bird na lang to guys. Itong mga nandito. Pati doon, puro barako. Dito naman hen. Okay? Yan yung division nila. Pwede mag-asawahan niya, magsisilipan sila. Oh, gigil na yung mga barako natin. Gusto ng mga sawa yan. Ayan. So, patukayan natin yung mga ibon natin guys. Let's go! So, ito guys, naka-ready na rin yung kanilang tubigan. Para at least sabay na sila. Beat membro naman tayo sa tubig guys. So kalahati lang ito lalagay ko kasi ito na lang yung ibon natin guys Hindi na sila ganong karami. Tapos sa kabila din. So may ibon din tayo sa kabila guys. Meron dong laman sila sila opal sa kabila. Doon na sila nagbi-breed kasama niya asawa niya. Mga yun mga loko. Shibaru. Ito pagkain natin guys, barley 80%. Dalawang taka lang muna para at least
Hindi sila mamili. Ayan. Tapos mamaya naman ulit. Mamaya naman natin sila ulit bigyan pagka naubos nila. O kung di man nila maubos. Ayan. 2 bags. Sarado ko na tong kanilang so maghapon ko rin silang binilad dyan sa labas, guys. Binuksan ko yan kanina pa eh. Pati ito, binilad ko rin to. So malapit na daw mag-start ng training ng South, guys. O problema ko lang, hindi pa to napapalabas ulit. Kasi nga medyo maiksi pa yung tent flight nila. So siguro by kung ano ngayon, kung 7 ngayon, siguro mga 15. Pwede ko na yan silang palabasin. By that time siguro mahaba na rin yung number 10 flight. Para makaronda na rin sila. At saka sabay na rin yung mga hindi pa rumoronda dyan. Ayan, first time nilang lalabas. Good luck sa kanila. Ito na, uminom na yung mga bugoy. 2, 4, 6, 7 pa rin, guys. So hinihintay ko pa rin si De Bruxelles kasi may chance pa yun. Martes pa lang naman. Eh kaso maghapon wala eh. Ayan si Black Check oh. Ayan si Black Check, guys, oh, ang ganda oh. O kung naalala nyo, kapatid niya mismo yung nakawala sa nakawala sa San Fernando, Pampanga. Ayan, kapatid niya yun. Tapos kapatid niya rin si Dapo Baby, kaso si Dapo Baby hindi na nakawalik. Hindi na kinaya. Ayan, mga babae yan, guys, saka bata pa yan. Pansinin nyo yung pakpak niya, yung lumugon niya. Yung lumugon niyang pakpak, ayan pa lang oh. So may 3 pa. O baka maglaglag pa nga yan eh. So sana wag siya maglaglag kasi 3 laps na lang, guys. Kailangan masampasan niya yung pagsubok. Kumbaga sa wag na siya maglaglag ng pakpak para at least may laban-laban siya. Ito pinakasiga, guys, ayun si Gusot-Gusot. Pagka si Capcom kumakain, talagang binabara ako maigi. So ikakabit ko lang yung pinto, guys, pero babawasan ko pa kasi yun, kaya medyo matrabaho pa yun. Ewan ko lang kung makakapag-edit ako mamaya. Pero tatapusin ko yun, guys, kakabit ko yun. Ang maiiwan ko na lang trabaho, guys, yung takip sa ibabaw. Okay? Mamaya ulit, guys, pakainin ko muna mga ibon natin. So ito nga, guys, finished product na. So bukas naman kasi mag-edit pa tayo ng video. O papatayin ko lang tong ating welding machine. So pinatay ko na yung ating tawag dyan, ating pintuan. At naikabit na rin natin siya. Ito, binawasan ko yung lapad niya. Pansin nyo, ayan, binawasan ko, pinutulang ko dito sa gitna. Tapos pinagkabit ko sila para magkasya na. So ayan, sakto na, guys, Tapos nagpabili ako kay Arnold ng bisagra. Ayan. Okay na, guys, may pintuan na tayo. Pwede na tayong matulog sa loob pagka pinalayas tayo ni Mrs. Ayan. So ito, guys, dito, baka ang bukas lang niya is hanggang dito lang. Kasi nga meron tayo ilalagay dyan na yung mga nandoon na mga yan, dito natin ilalagay. So 6 yan. Ang kasya lang dito is tingin ko 4 lang. 1, 2, 3, 4. O 4 na patong lang, isang hilera lang ganyan. Ayos na, guys. So lock naman yung aking gagawin bukas. At saka, gabi na kasi. Tsaka ito, isasarado ko na. So after nun, pintura. Okay na, pwede nang gamitin, guys. Ay, yung pintuan pa pala doon. Sa mga nagtatanong, guys, hindi ko binibenta itong mga barako natin. Ito is ating gagamitin sa breeding. So kung makita nyo man sa vlog to, hindi to yung ating mga pang-out. So ngayon wala pa akong ina-out masyado. Kasi nga, focus ako sa breeding. Hindi ako makapili ng mga pang-out dito. May mga pang-out ako dyan na hindi namin ginagamit masyado. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga maasikaso, guys. Kumbaga sa pasensya na muna sa mga nag-i-inquire, Hindi porket sinama ko sa vlog is binibenta ko na. Hindi po ganun, mga kalapat, tulad nito. Napakagandang ibon nito. Alphonse Basra ang nanay, tapos ang tatay naman Normante. Ganda puting-puti na yung ilong, ready to breed na siya. So speed bird to, guys, multiple polling winner to. Ayan, siguro akala nila doon sa nag-inquire sa akin, akala nila binibenta ko. So hindi ko binibenta, guys, ayan, kasi ito is gagamitin natin. So kaya ko sila binukod-bukod dyan kasi minomonitor ko yung kanilang droppings. So halos 1 linggo na sila ganyan. So okay naman yung kanilang mga droppings. Ayan, so iniisa-isa ko talaga yun sila, guys, bago ko sila pagparisin. Tapos pag may mga nakita akong hindi papasa sa aking standard ng
pag ano, mga droppings nila, tsaka yung katawan nila, ay hindi ko sila pinagpapares. Kasi sayang ang oras guys. Sa breeding pala, nag-i-start na ang laban. So, sa mapapansin nyo, medyo strict tayo sa breeding natin. Tsaka pagka may lumabas na mahinang inakay, hindi na ako madalas maggamot sa mga breed ng mga inakay guys. Kasi may nagturo sa akin, ang sabi niya, pagka inakay pa lang may nakita ka ng problema, wag mo nang patagalin. Yun ang advantage pag marami kang inaalaga ang ibon. Makakapili ka ng mga palalakihin mong ibon. Hindi ka limitado. So, yun pa lang, sa breeding pa lang, alam nyo na. Oh. Pag ganyan ng mga droppings ng mga breeders nyo, okay na yan. Tuyo, walang sabaw. Kahit nagsusubo, kahit may itlog. So, yung iba kasi minsan, basa yung droppings sila, it's either sobra kayo sa tubig. Tsaka, observe nyo rin yung mga breeders kung nasa kondisyon pa. Kasi minsan, may namamatay na breeders. Marami akong namatay na breeders na nakaraan, hindi ko namamalayan. Ganyan, naka-pairing sila. Tapos, kaya pala, hindi siya kumakain. Tinignan ko yung katawan, sobrang payat hanggang sa binukod ko na lang. Ayun, namatay din. Hindi na inagapan. So, kahit naka-breed yan guys, minsan tinatamaan yan, kaya bantayan nyo rin. Ito yung ating Johnson Relaxo. Ibibreed ko ito guys. Kasi hindi pa ito yung sinasabi ko, halos 2 years tayong ibon. Hindi ko pa nasusubukan. Kasi ito nung nakarang pinag-pairing ko sila. Yung babae, hindi nag-iitlog. So, paparisan ko siya ng ibang babae. Kasi pag hindi nag-iitlog, ang problema nun yung hen. Pag di nagsisimilya, ang problema naman nun, kak. Okay? So, subok-subok lang mga kalapatis. Ganoon naman sa pagkakalapate, no? Walang sigurado. Kahit bumili ka pa ng champion to champion, walang ganon. Nasasabihin, pag lumabas, champion din. Hindi ganon, guys. Napakalawak ng himpapawid. Napakadaming panahon ng ating susuungin, yung mga bagyo na yan. Kumbaga, hindi sigurado talaga yan. Ang kailangan lang natin gawin, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Di baling matalo tayo ngayon, at least may natutunan tayo. Doon sa mga natutunan natin na mali o tama, ituloy natin at i-stop natin pagka mali. Okay, I think dito nga tatapusin ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan. Like, share, comment, kapatids. And as always, ingatan daw tayo ng Panginoon. Bye-bye you.